Magandang araw, Tamaraos. Ako si Ariana Mercado. Maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko na tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Dumalo mga Tamaraw upang saksihan ang proklamasyon ng mga bagong naihalal na opisyal ngayong Far Eastern University Elections 2025 dito sa Grandstand ngayong Biyernes, ika-9 ng Mayo. Nagpakita ng suporta ang mga Tamaraw para sa kani-kanilang mga ninanais na kandidato para sa school year 2025 to 2026. Unang inanunsyo ng FEU Commission on Elections o COMELEC Chair na si Janet Hayat ang mga inihalal para sa FEU Central Student Organization o FEUCSO. Sinundan naman ito ng pagpapakilala ng mga nanalo sa bawat academic organizations at institute student councils. Ayon sa second year na si Aileen Reyes, umaasa siya na magampanan nila ang kanilang papel bilang mga leader para matulungan ang mga mag-aaral. Habang nakaupo sila, mas maging better yung yung school natin and yung status ng mga issues dito sa FE right now and matulungan talaga nila yung student to the best of their abilities. Ayon naman sa graduating student na si Amy Apolinario ay nahirapan siyang mahulaan ang mga magiging resulta ng eleksyon, lalo na't naging madikit din ang mga opinyon ng mga kapwa niya estudyante sa mga pipiliing kandidato. Umaasa rin si Apolinario na mas bumuti pa ang sistema ng universidad. Aniya ay mataas ang kanyang ekspektasyon sa mga naihalal na opisyal para sa susunod na termino. I'm hoping na they can continue to serve the student body and hopefully yung mga promises nila during the campaign season ay matupad nila while nakaupo sila. Samantala, bumaba sa halos 25% ang voter turnout para sa taong ito. Ayon sa datos mula sa FEU COMELEC, 5,031 lamang sa higit 20,000 estudyante ang bumoto. Ito ay mayroong malaking agwat sa bilang ng mga bumoto noong nakaraang taon na nasa halos 37%. Sa kabila ng mababang bilang ng mga bumoto ay kinumpirma naman ng FEU COMELEC na walang naganap na failure of elections ngayong taon. Sa aming panayam sa President-elect ng FEUCSO na si Rayzon Gonzales, ibinahagi niya ang kanyang planong ipagpatuloy pa ang kanilang komunikasyon sa administrasyon upang maisagawa pa ang kanilang mga plano. Idinagdag din ni Gonzales ang kanyang mga plano upang ipagpatuloy ang nasimulan na ng mga nagdaang presidente ng FEUCSO na nagmula rin sa kanyang partido na Isanliab Servant Leaders Union o ISLU. Evident na yung ating former FEUCSO president na si Crismer Ardanes has really performed as the president. He was there, he has shown that there is a president in this university, and for this year, we will continue to amplify it, and siguro kasama na rin sa i-amplify natin is to address yung student apathy natin. Hangad niya na mas palakasin ang pakikiisa ng mga estudyante sa kanyang termino. Aniya, layunin ng FEUCSO na maengganyo ang mga Tamaraw na makilahok sa mahalagang kaganapan sa loob ng universidad. Ito ay para na rin mas maintindihan nila ang papel na ginagampanan ng mga student council. Pagkatapos ng ginanap na proklamasyon ay sinundan na ito ng oath-taking ceremony na isinagawa sa FEU Main Auditorium nitong nakaraang Martes, ika-27 ng Mayo. Nagtipon dito ang mga naihalal at itinalagang opisyal sa bawat organisasyon para sa susunod na termino. Inumpisahan ni keynote speaker Ryan Gilbert Chua ang seremonya sa kanyang pagbabahagi ng mga naging karanasan niya bilang leader estudyante nang siya ay nasa kolehiyo pa. Matapos ang pagbibigay ng nakaaantig na talumpati tungkol sa kanyang mga karanasan at pagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong opisyal, ay pinangasiwaan din ni Chua ang panunumpa sa tungkulin. Nagbigay rin si outgoing FEUCSO President Crismer Ardanes ng kanyang huling mensahe bilang presidente na sinundan naman ng bagong halal na FEUCSO President na si Rayzon Gonzales. Tamarize means rising on the right way, guided by integrity, transparency, and compassion. Nagtapos ang seremonya sa pag-awit ng FEU hymn at photo opportunity ng mga leader estudyante ng bawat organisasyon. Kasabay ng pagsasara ng isang termino ay ang pagbubukas naman ng panibago. Iba-iba man ang nirerepresenta ng mga bagong leader ng Tamaraw community ay iisa naman ang kanilang adhikain na maging boses ng bawat Tamaraw. Muli ako si Ariana Mercado para sa Advo Files.